Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin. Particular po ang mga minero ni Bitcoin kung saan ay nararamdaman na po nila ang epekto ng Bitcoin halving kung saan ay yung kanilang kita ay bumagsak. Kaya ayan, kawawa naman po sila. Kaya bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, sa mga hindi po nakakaalam ay ang mga Bitcoin miners ay sila po ang nagproproseso sa mga transaction natin dito kay Bitcoin. Kung wala po sila ay hindi po maproproseso ang ating mga sinend or receive na mga Bitcoin. Kaya sila po yung nagproproseso nito para ito ay malipat sa ibang mga wallet. Kaya ayan, maliban po rito ay ayan na rin, nagbibigay po sila ng security sa network nitong si Bitcoin. Kaya ayan, at sa mamagitan po ng kanilang pagproproseso sa mga transaction ay nakakakuha po sila ng reward dito. May incentives po silang nakukuha rito at dyan po sila kumikita. Maliban po dyan ay meron na rin po silang nakukuha sa mga blocks. Yan, habang nagproproseso po sila ng mga transaction ay meron po silang nakukumpleto na block at kapag nakumpleto yung blocks na yan ay meron po silang makukuha na Bitcoin reward. Kaya dyan po sila kumukuha ng kumikita. Kaya ayan, ngunit dulot po kasi ng naganap na Bitcoin halving nitong nakalipas po na buwan ng April ay nahati po yung kanilang reward. At ngayon ay bumagsak yung kanilang kita o yung kanilang revenue at mukhang nararamdaman po nila yung epekto nito. Lalong-lalo na at sumasabay po na bumabagsak po talaga ang presyo ni Bitcoin. Yan, sabi rito ay Bitcoin miners are starting to feel pinch as halved rewards become their new reality posting halving. Ayan, nahati po kasi yung kanilang reward at ayan, nararamdaman na po nila. Yan, nararamdaman na po nila yung sakit. Yan, ng nahati yung kanilang nakukuhang reward or nahati yung kanilang kita. Ayan na rin yung parang ibig sabihin nito. As a spike in network fees briefly eased their strain, yet declining transaction fees are now increasing financial pressure. Kaya ayan, kung pag bumagsak po kasi yung transaction fee ay mas maraming nagbebenta. Kaya yan, nagdudulot po yan ng kanilang nagdadagdag po yan ng financial pressure para sa kanila. Kaya yan, sila po yung nakakaranas ng yung mga investor dyan. Yan, laging nagko-complain sa pag-hold lamang kay Bitcoin. Yan, bumabagsak yung presyo tapos nagko-complain po sila. Pagdating sa mga minero ay mas malala. Ayan, mas malala po yung kanilang nararanasan. Additionally, halving events often force miners to sell BTC to cover the cost of creating new blocks. Kaya ayan, ang ginagawa po kasi talagang napupersa ang mga minero na ibenta po yung kanilang Bitcoin. Yan, maski mababa yung presyo ngayon ni Bitcoin ay napipilitan po silang ibenta ang kanilang Bitcoin. Kaya yan, kawawa po talaga sila. Kasi diyan lamang po nila makukuha yung kanilang cost or mga gastusin yan sa pag-create ng mga bagong blocks. Kaya yan, although the spike in fees helped mitigate some selling pressure, the recent fee decline could renew the pressure. Kaya ayan, mukhang sabi rito ay yung pag-spike daw po sa fees ay ito raw po yung yan, or pag-angat or pagtaas ng fee ay nakakatulong daw po ito para ma-prevent yung selling pressure. Kaya sino ba naman yung magbebenta kung pag napakataas yung fee? Meron ngayong mga na-content po natin sa mga nakalipas na video na yan, may nagbayad ng ilang milyon para lamang makapag-transact dito kay Bitcoin. Kaya ganyan po yan, tataas po yan para ma-prevent yung mga nagbebenta or ma-prevent yung selling pressure. Kaya ayan, yan po ang isang magandang paraan para ayan, maiwasan yung sunod-sunod na at least
Ayan, mga selling pressure na yan. Crypto analyst Martin echoed Kaiko research finding. He noted that Bitcoin miners' profitability has plummeted to a 3-year low. Ayan. Isang crypto analyst na si Martin ang nakapagsabi na talagang bagsak ang kita ng mga minero. Ayan, bumagsak po sa 3-year low. Bitcoin miners are facing significant underpayment due to the recent halving of block subsidies and relatively low transaction fees. This is likely to cause substantial strain, especially for less efficient miners. Kaya yan, kawawa raw po yung mga yung lalong-lalo na yung mga minero na gumagamit pa ng medyo makalumang teknolohiya sa pagmimina. Kaya ayon po rito ay sila po ay underpayment. Yan, mababa po yung kanilang kita. Dulot po yan ng nakalipas lamang na halving event at syempre yung mababa na transaction fee kasi bumaba po yung transaction fee. Kung pag mababa yung transaction fee ay syempre maliit na rin yung kanilang kikitain dito. Kaya kawawat po talaga ang minero ngayon, mga Bitcoin miners. Despite the current situation, crypto analyst Plan B sees a brighter future for the long term. Plan B said that Bitcoin miners' revenue will bounce back in 2 to 5 months as Bitcoin price will double. Kaya yan, meron naman pong isang crypto analyst dito. At yan po ay si Plan B ang nakapagsabi na wag daw pong mag-alala ang mga Bitcoin miners kasi sa hinaharap ay meron po talagang magandang magre-resulta po sa isang magandang outcome itong si Bitcoin. Ayon po sa kanya ay sa mga paparating na 2 or 5 buwan ay magdodoble na raw po ang presyo ni Bitcoin. At pagdating dito ay dito na po talaga kikita ang mga minero ni Bitcoin. Kaya yan pong muli, kawawa ang mga minero ni Bitcoin. Nakakaranas po sila, nararamdaman po nila ngayon yung impact ng Bitcoin halving kung saan ay bumagsak po yung bumaba po yung transaction fee, kaya bumaba na rin yung kanilang kita rito. Yung kanilang block reward ay nahati na rin, kaya nahati na rin yung kanilang nakukuha na reward dito. Kaya underpayment na po sila. Kaya pero kung sakaling magkatotoo yung inilabas dito na forecast ng crypto analyst na si Plan B ay kailangan lamang po nilang mag-hold on or maging matatag at ipagpatuloy ito ng hanggang 2 hanggang 5 buwan sapagkat madodoble na raw ang presyo ni Bitcoin. At kung pag nangyari po yan ay dyan po maaaring makabawi ang mga Bitcoin miners. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.